Yo! What's up guys? Marami ang nangsisisi kay De'Aaron Fox dahil sa kanyang ginawa ng Game 4. Marami din yung nagsasabi, hindi lang naman yun yung dahilan kung bakit sila natalo. Yung 29-point lead yun Kaya naman si Wemby, mintis yung dalawang free throw. And guess what? Hindi nga lang yun. And mostly, si De'Aaron Fox pa rin yung maraming costly mistakes. I have some story din sa inyo. Way back 2024, nung tinanggal si Mike Brown bilang head coach ng Sacramento Kings. Merong isang game kasi na kinall out niya si Fox dahil sa isang stupid play. Lamang ng 3 ang Kings at ang instruction ay wag ibigay ang 3 points. Okay lang daw na mag-drive 2 points, wag lang 3. Pero ang ginawa ni Fox, nag-commit pa ng foul sa 3-point area. At ang masakit, pumasok 4-point play at natalo sila. Right after that na nagsalita si Mike Brown is tinanggal siya ng Kings. And it turns out to be na tama siya. Fox is not clutch. Fast forward dito sa Game 4, 81-59. Grabe yung lamang ng Spurs, diba? Pero here, Fox, wala silang communication ng Wemby. Bad pass. The next possession, he is playing like James Harden, putting some dribbling moves to end up na makakapos lang yung bola. Ito yung parang sa mga nagsasabing last play lang yung nakita natin kay De'Aaron Fox. Here, point guard ba talaga siya? Kasi nakatingin naman siya na hindi nakatingin si Castle pero itatapon niya ng ganito yung bola tapos sa may half court pa. Isang delikadong spot para mag-issue ng long pass. Ayun, nagulat si Castle, turnover na naman sa San Antonio Spurs. Here, 15 na lang yung lamang ng Spurs pero he decides na mag-isolation para sipain lang yung bola palabas. Turnover ulit para sa Spurs. Here, another isolation pero good separation naman. Ang ganda ng look pero mintes. He is not him. Mas okay pang maging off-ball siya Tingnan nyo. Catch and shoot. Pasok naman para sa kanya. Pero pag siya yung nagke-create, ang daming hindi magandang nangyayari para sa Spurs. Hindi ba yung napapansin ng coaching staff? He will pull up. Mintes na naman. Tapos ito, they will play PNR the Wemby. Hindi talaga siya nagsusurvey muna bago mag-issue ng pasa. Ang masakit kasi, he is a veteran. Another turnover. Buti na nga lang, dito na mintis na Josh Hart yung fast break layup niya Alam mong sobrang malas mo na, pero ikaw pa rin yung nagke-create. Mintis na naman. But, Castle is there. Andiyan naman si Harper sa loob ng court. Hindi nyo ba napapansin na Fox can score bilang off-ball ng ilang scenarios? Might as well, swap din minsan ng pagiging creator Salitan sila. Si Harper naman, si Fox, si Castle. Nangyari kasi parang inaako ni Fox yung pagiging leader Next, ito, alam nyo na, yung layup na sana na inubos niya yung oras. Nag-viral nga yung clip ni Manu Ginobili, diba? Doing the thing na inubos na lang yung oras imbes na mag-layup. Sabi niya sa interview, akala niya naunahan niya si OG. Meron ding argument na foul yun. Pero sobrang bilis ng pangyayari. Kahit kayo siguro yung referee that time, mahirapan kayong tawagan lalo kung hindi naman obvious na foul, diba? Baka kung si SGA yung nag-layup nun, may chance na tawagan kasi Tapos eto nga, may foul to give pa sila pero backcourt na sana ni Jose Alvarado pero foul niya pa. Another sayang na naman at hindi niya naisip that time. Turnover na sana para sa Knicks. Tapos dito, siya yung tao ni OG sa inbound pero mas pinili niyang mag-help kay Bronson which kaya naman ni Wemby na mabother yung tira. And ayun, naging chance ni OG na makabuelo para sa super tip-in game winner. So, ang tanong, makakabangon pa kaya ang Spurs? Maybe just win game 5 first. One game at a time. Huwag isipin yung buong series or yung 3-1. Harper is playing efficient with the ball. Okay rin naman na pinapakita ni Fox kapag off-ball siya, catch and shoot, secondary creator, ganyan. Pero pag siya yung main, maraming bad possessions. Actually, wala nang ibang formula pa sa larong to. Puro endgame errors lang naman yung pumapatay sa Spurs. And kayo ba? Ano sa tingin nyo? Kaya pa ba ng Spurs? Ano yung dapat nilang gawin para maging Spurs in 7? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye!